ito ay halos karugtong yung nakaraang linggo. It is the Romans chapter 5 verse 3 na kung saan merong kagalakan sa gitna ng pagtitiis o kapigatian. At sa umaga po nito, ang ating mapag-aaralan ay regarding po sa kaluwalhatian higit sa pagtitiis. Ibig lang sabihin, the glory outweighs the suffering. Makikita po natin ang hatid kung saan ay mensahe na ibigay para sa atin sa mga kapong ito ay magbibigay po sa atin higit pa na mas lalawak ang pananaw natin regarding po sa mga bagay na nangyayari sa atin. Let's turn our Bible in Romans chapter 8 verse 18. Right? Sabi po dito, itinuturing po na ang pagtitiis sa panahon kasalukuyan ay hindi karapat-dapat mayambing sa kaluwalhatihang maaaring sa ating. Sabi po yung nangalangin. Maraming salamat po Diyos sa inyong salita na aming panghayan sa umaga dito. Gusto namin na talaga Espiritu na siyang magbigay sa amin ng pag-unawa sa mga bagay na aming pagkukunayan sa araw na ito. Maraming salamat po Diyos sa biyaya na bigay sa umaga ito. Salamat po pagdalain sa pangalan ng Jesus. Amen. Right. So dito sa Romans chapter 8 verse 18 ay binigyan po tayo ni Paul ng kakaibang perspektibo o pananaw. Titignan po natin hindi lamang sa mga maliliit na mga bagay o mga struggle, kundi sa bawat pasakit na ating naranasan, mga pagsubok at of course kahirapan sa buhay. Maybe most of you ay hindi pa nakakaranas ang mga bagay po ito dahil sa panahon po nila mga Kristiyano ng araw ay talaga namang bagpag sila ng mga kahirapan. Kaya sabi ni Pablo I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Mga kapatid, ang verse ko nito ay hindi niya minamaliit ang iyong mga trials o mga pagsubok o suffering. Kundi ito po ay nagbibigay sa atin para lalo pang itaas po natin ang ating paningin o ating mga mata beyond now. Okay? Hindi minamaliit po dahil alam niya siya, ibig sa lahat, kung ating titignan ay siya yung may karapatan para magsabi regarding these trials or sufferings na naranasan niya. Kaya credibility niya po yun. Hindi po natin. Siya ang talagang nakaranas ng mga bagay ito. Kaya tandaan po natin, una, ang pagtitiis po na ito o suffering na ito ay totoo. Ito pong totoo. Katulad ng pinag-aralan po natin ng nakaraan. Kaya lang, ito po ay pansamantala. It's just temporary. Temporary lang po ito because sabi po ng ating text, verse 18, sabi niya dito, I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared. Present time, ibig sabihin, it's just temporary. Kaya ano man ang suffering, lahat ng klase, ng forma ng suffering, either physical or emotional or spiritual, tandaan mo lang, it is a present reality. Ito po na nangyayari sa buhay ng ating, o sa buhay po natin. Pero
tandaan po natin, that's not the final state. Hindi yan yung pinali sa buhay po ng tao. Kaya sa salita po ni Paul, the suffering in this present time are not worthy to compare. It means it encourages us. Nagbibigay po sa atin ng encouragement para i-view, tignan po natin ng mga bagay ang pagtitiis o anumang trials ay makita po natin sa lente ng pag-asa. In the midst of hope. So it means ito po ay nagsisilbi para tayo po ay maalalahanan na makapagtiis ka, makapagtitis po tayo because it's just fully a temporary. Temporary lamang po ito. It means lilipas din po yan. May pag-asa ka. Meron kang iisipin, lilipas din ito. Di ba yan ang narinig ko natin? Once na magsasabi ka ng problema mo sa mga kaibigan mo, lilipas din ito. Binisita ka lang. Pero sa totoo, ay lilipan o lilis po yan. Kailangan po natin mga kapatid. Compare kumpara sa eternal glory that awaits those believers. Kung titimangan po natin wala sa mga bagay na yung dinaranas sa araw na ito, mga nakaraang linggo, wala akong na meron kayong dinaanan na ganito. Nakikita po sa inyo, bagamat seryoso, pero sa kalugluban ay talagang masaya. Di ba? Pero tandaan po natin, hindi yan minsan dumarating ang mga bagay po. Pero sa pagkakataon po ito, alam po natin na tayo po ay makakapaganda sa mga bagay po ito. Now, alam po ni Paul, ang suffering sa kanya is a first and suffering for Paul. Dahil ang buhay ni Paul ay batbat ng mga paghihirap. Okay? Batbat ang mga pagsubok para sa kanya. Ito ay na-experience niya, naranasan niya ng malalim sa kanyang buhay. Kaya kung babasahin po natin sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28, nandito po yung detalye kung saan dumaranas po siya ng mga bagay na hindi mararanasan ng isang tao o hindi naman sa panahon po natin. Those beatings, shipwrecks, imprisonments, at walang hanggan na persecution, si Paul ay naranasan niya. Bakit mahalaga po ito? Why it matters? Bakit mahalaga malaman po natin po ito? Because it gives a credibility first-hand by Paul. Kaya meron siyang karapatan. Okay? Sa mga pambihira na kanyang naranasan, saan na hindi natin maintindihan bilang mga tao. Kung meron ng magsasabi na isang tao na dumaan sa mga ganitong klase ng pagsubok, ito si Paul ang merong karapatan. Okay? Dahil naranasan niya yung the reality of the intense, yung bigat ng pagtitiis ng meron siya. Tandaan po natin, despite of his extreme trials, meron siyang confidence. He has an unwavering confidence. Kung titignan po niya sa panahon na darating, it was nothing comparable to the future he waits for him. Para sa atin yun, hindi pwedeng ikumpara yung mga bagay na naranasan mo sa mga darating, the future glory na parating para sa iyo. Kaya meron po siyang
confidence. Meron din po tayong confidence regarding sa mga bagay po ito. Tandaan po natin, it's the final word sa buhay mo ni Paul. Tandaan po natin, it serves as an invitation to trust. Ito po ay nagbibigay po sa atin, nag-invite po sa atin para tayo ay magtiwala that your hardship is just a temporary. Okay? Temporary na yan, pero ito yung hindi yung paraan to shape you for eternal glory, for a greater eternal future. Kaya huwag mong babaliwalain po yan, may purpose po yan. Buhubugin para sa mas mahigit na kinabukasan ng pangkalawala. Pero pag mga ibang Kristiyano, pag hindi nila naintindihan po ito, ay na po yung paraan para sila ay gumita. Sa matter of just teaching. Kaya kapag itinuturo, pahaplos na sa mga Kristiyano. Hindi ka na, hindi sila makakapag-is. Kapag gano'n ang kanilang mga natutunan, truths, dapat malaman nila ang katotohanan. So, what kind of suffering? Sa Greek word ng suffering, it is word patemata. Patemata, aware po kayo dito sa word na patemata. Ibig lang sabihin ng patemata, it encompasses a wide spectrum of suffering, malawakang pagisang pagtitiis. Okay? Ano ibig sabihin po ito? Mga kapatid, hindi ito limitado sa physical. Hindi lamang po ito yung pagtitiis mo sa physical, but includes, right? Ano yung mga suffering po dito na naranasan natin? Marami. Hindi lamang po sa mga sakit na naranasan po natin. It includes persecution. Yung patuloy na pinipersecutan, mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, mga kasama mo sa trabaho. So it means persecution enduring hostility for one's belief. Yan ka. Dahil sa paniniwala mo, talagang pagtitiisan mo yung mga bagay na nangyayaring persecution sa iyo. Right? Dahil sa paniniwala mo bilang isang mananampalataya. Right? Yan po yung isa kasama sa tinatawag na suffering o sa mga pagtitiis po natin. Ano ba? Sickness and loss. No? Ito yung kung saan meron kang karanasan about your health issue. Meron kang mabigat na naramdaman. Right? So, pag bagsak ang buwan mo, yun yung mga bagay na nagbibigay po sa akin ng suffering. Right? Hindi lamang po yun. Yung sakit na mawalan ka ng minamahal mo sa buwan, kasama din po yun. Okay? Or other significant personal losses. Mga bagay na may mga nawala sa iyo. Yun, mga persecution. Ano ba yung mga suffering? Tayo, pagkamat absent lang po yun, pero meron kang suffering. Meron kang iniit lang yun. Ano yun? The struggle with sin. So, wala tayong lusot po doon. Okay? Struggle with sins and life's hardship. Yung araw-araw ng pagsubok, lalo na yung mga moral challenges na kung saan nagpapabagsak at buhay natin bilang mga Kristiyano together with the people in this whole world. Ngayon yung mga persecution, yung mga pagtitis na meron po tayo. Right? At yan yung mga bagay na kung saan ay naranasan ng bawat isa po sa atin. What is the supporting scripture? In John 16:33, ang ating Panginoon, nagbigay ng assurance po dito.
Ano sabi po ng Panginoon? In this world, you will have trouble. Para at least hindi ka na manisip, hindi ka na magalit. Okay? You have trouble. So it means troubles, trials, it confirms that is part of the human condition. Walang makakaligtas po dito. Kasama po ito sa kondisyon ng tao. Bakit mahalaga na dapat malaman po natin po ito mga kapatid? Why it matters? Okay? Tandaan po natin. Yung intindihin po natin, yung lalim, yung hininga ng suffering. Pag pinag-aralan mo ang pagtitiis, if you will study the breadth of suffering, alam nyo, magbibigay po sa atin, makakatulong po sa atin to relate to the biblical perspective. Titignan po natin. Titignan po natin kung po yung pananaw ng Biblia ay makakapagod. So it means, it reminds us that every believer, regardless of the particular pain, it is a part din yan ng buhay mo. But after that, it will refine your character and your faith. Hindi po pwedeng lumago ang pananampalataya mo sa simpleng mga bagay lang. Kasama po yan. Tribulation, kasama po yan para mahubog ka, mahubog ang iyong ugali at pananampalataya sa Diyos. Tingnan mo niyo ngayon, mga Kristiyano na lagi na lang biyaya ang sinasabi, pero pagdating sa kaya, because hindi nila dadaanan ko yun, because ito yung gusto ko nila. Tandaan ko na, parte po ito to refine us. Ano ba? Suffering has an expiration date. O merong expiration. Okay? Kaya lang, minsan, random. Minsan, after ng suffering, may darating na naman, ay, bumabalik pa. Bakit kaya? O kasi hindi ka natutunan. Kaya binalikan ka. Walang natutunan kung taong balikan po nga. Okay? Tandaan pa natin, Paul uses the present time. Present time. Ginamit po ni Paul ang present time para lang ma-emphasize yung temporary nature of our current sufferings. Yung pagtitis mo na yun. Para pakita lang yung likas ko nito. Parang ano din po niya? Parang bagyo, di ba? Sa una talagang ang lakas ng dating. Right? Pero unti-unti, nawawala po siya. Ganyan po ang eventually, it clears. Liliwanag. So, talagang din po ang suffering. Kaya tandaan po natin ako. Trials, hardships, sufferings are not permanent. Right? Why it matters. Tingnan po natin sa temporal pananaw, temporal perspective. Para makita po natin bakit sinabi ni Paul to distinguish the present time from is yet to come. So it means Paul encourages believers to maintain an eternal perspective. Panatilihin mo yung pananaw mo sa kalangitan. Huwag kang mawawala doon. Huwag kang aalis po doon. Temporary lang yung mga bagay na yun. Kaya magtuon ka sa mga bagay na makalangit. Kristiyano naman talaga, doon talaga lagi nakatuon. Diba? Doon tayo laging nananatili sa ating mga kaisipan. Okay? Again, if you have suffering trials, just it's only a transient. Lilipas din po yan. Okay? Kung ito kumpara po natin sa mga bagay, ito, mga bagay which is may mga eternal rewards,
Diba? Yung mga nagpapatuloy, hindi kumapagsak, pagdating ng suffering, but kung hinignan po natin, there are eternal rewards kapag yan po ay nalagpasan natin. But that is the promise of the Scripture. Diba? Yung nabasa na po natin po yan. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, this perspective provides deep hope. Kahit sabihin po natin, overwhelming yung nangyayari sa iyo, tandaan mo, there is an expiration date. Lilipas at lilipas po yan. Bakit? Para ikaw ay makapag-endure sa matinis. Yun. Kasi kung walang expiration yun, talagang hindi ka na talaga makakatawid. Dahil, siyempre, magdulo mo, ipapagsak mo, nasisiya ka. But, there is expiration. Okay? Bakit? Kasi, after that, there is a brighter and ending future awaits for you. Kaya mga ito po natin, mga bagay, meron kang bagay na naranasan mo, nagsisila lang sa para sa mga bagay ng magkakaroon ng future. Pero ganun ang paglaman po natin. Hindi yung sasabayan po natin. Okay? Hindi yung babagsak po natin. Now, the glory to come is beyond comparison. Ano ba sabi ng verse 18? Sa ating verse na binasa. For the glory that is to be revealed in us. Okay? Ano kaya ang glory? Ano kaya ang kaluwal na pera? Ano natin natin? We must understand this glory. Sa Greek word is doxa. Okay? Alam niyo sa scripture kasi kapag pinag-uusapan ang glory, hindi lamang po ito yung brightness or splendor. Kasi pag glory kasi, yun lagi tinitignan. Yung nagliliwanag ng Diyos o kaya splendor or tandaan mo natin, ang pinakang maganda dito na tignan is yung the very essence of God's majesty, power, and presence. Wow! Nakagaling po nito. Kaya si Paul ay dineklara niya po itong glory nito na sinabi po niya to reveal in us. Ibig lang sabihin, He is promising to you that we will transform by God in His ways. Ito ay mag-reflect ang kanyang divine nature. Kaya anong dulo po nito? Ano pang dulo ng kaluwalhatian po nito? Handaan po natin. Being with Christ forever, sabi po ng John 17 verse 24, di ba, ang deep desire ng ating Panginoon ay makasama niya sa kanyang mga disipulo para ma-experience nila yung full presence eternally. Di ba yun yung desire ng Panginoon natin sa mga disciple ng to? So, may yung desire ng ating Panginoon sa iyo. Okay? Para maranasan mo, ma-experience mo the fullness of His presence. Okay? Ito yung katotohanan na para sa atin. Ito yung magbibigay po sa atin ng init at kaligtasan for Christ's glory. Transformation into His image. Sabi po ng Philippians chapter 3 verse 21, Paul explained that believers are awaiting a transformation. Naghihintay po tayo. Iyan yung hinihintay po natin. That our lowly, perishable bodies
will be changed into glorified ones. No? Na kung saan makikita po natin yung Christ resurrection body. Ganyan ang mangyayari. Minimirror po natin yung Christ resurrection body. Okay? So it means this is transformation. It's the definitive act of redemption. Yan. Yan ang nangyayari po sa atin. Kasi we are to dwell in Him perfectly. Kaya lang merong transformation ang magaganap. Kasi hindi ka po pwedeng mapasama na tumira sa sinasabing new heavens and new earth. So it means there is a transformation. Ayon po sa Revelation chapter 21 verse 4 ay tingnan po dito sa Bible. Glory that awaits. Tingnan po natin, the ultimate fulfillment of God's promise is found in the creation of a new, sinless, and pain-free reality. Magaganap. Yan yung naghihintay po sa akin. We are groaning. Words are groaning. Pero ito yung maghihintay para sa kung saan sa lugar na yun, yung epekto ng kasalanan o anumang baggabag ng kalooban ay totally removed. It means we live an restored creation that perfectly reflects God's glory, where every tear is wiped away and suffering is denied. Hinihintay po natin. Naman nagduduro sa now, tignan po natin yung katiyakan. Yung katiyakan ng kaluwalhati ng the certainty of this glory. The Greek word certainty is milosan. Or the word about to come. Okay? About to come. About to come. Yung mga bagay na hinihintay po natin o mga bagay na darating. Okay? So it means it is a guaranteed future event for every believer. Okay? Kasi alam niyo, itong mga bagay na ito ay mangyayari because dahil nakaugat po ito in God's character and pangako po ito ng Biblia. It is a sure promise of the Scripture. Pangako niya po ito, kaya aasahan po natin po ito. Okay? Mangyayari po ito. That's why your present reality of trials and tribulations is temporary and incomparable to the eternal glory awaiting us. Ano yung implikasyon para sa mga mananampalataya sa mga yung sabihin, manalig ka, hope beyond summit. Magtiwala ka o umasa ka sa kabila ng iyong pagtipis na meron ka na. Tandaan po natin, the promise of future glory gives us. Ito yung nagbibigay po sa atin kasi ng pag-asa. Kung tinitingnan mo yung perspektibo mo sa mga bagay po ito, meron pag-asa ng dulo dito. Okay? Yan ang
magbibigay din po sa iyo to endure. Okay? Sa kabila ng mga paghihirap o difficulties in life, hindi naman tayo lahat ay umarangya sa buhay. There are times talagang nahirapan din po tayo. Kahit na yung mga sobra-sobra, nahirapan din sila. So, common lang para sa atin. Pag-is lang sa atin, meron po tayo nasa, no? Kaya ito yung magbibigay po sa atin ng endurance. Tandaan po natin, your present struggle are not the end of the story. Okay? They are preparing us, preparing you to an indescribable future transformation. This is long under perseverance. You are deserved. Okay? So, merong panawagan. May mga bagay po nito na nakita po natin, pananaw po natin, there's a call to live in the light of eternity. May mga panawagan, nananawagan para sa atin. Okay? Knowing that we are destined to share in this glory, alam natin, we should share our lives. Dapat, ito yung maglulubog lagi po sa atin, araw-araw. Transformation po sa atin, di ba? Knowing, maalam po natin na kasama po tayo sa mga mangyayari na ito, ay dapat nauubog ang Kristiyano, ang mga tao. Makikita mo siya na nauubog ang kanyang buhay. Diba? Hindi yung pabaliktad, hindi uhugungin ka. Okay? Na hindi ka sabihin, magbibigay po ito sa atin to encourage us to live with a perspective that transcends earthly challenges. Diba? Magbibigay po ito sa ito. Ang pananaw sa mga challenges na nararasan mo. Dadalhin mo. So yun, eternal joy and transformation that God has promised to every one of us. Tingnan po natin yung magnitude, yung sukat ng kaluwalhatian. Sabi po ni Paul says, our suffering are not even with comparing to the glory that's coming. Kaya daw kumpara. Kahit kahiting ay hindi pinikumpara sa bagay na ito. Okay? Dahil maliit yung yung suffering na naranasan mo. Dahil yung kaluwalhatian ay malawak, hindi ka mo. O yung suffering mo is overwhelming, hindi. Kahit yan ay insignificant, ay tandaan po natin. Dahil sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for this life, momentary affliction is preparing for us an eternal with glory beyond. Pwede kumpara. So, paano natin ipamumuhay sa liwanag ng mga kapatuan ng Panginoon? Paano ipamumuhay ng isang Kristiyano sa liwanag ng mga kapatuan ng Panginoon? Paano natin brothers endure with hope? Okay? Practice ka bilang mabuting Kristiyano o
mabuting sundalo ni Kristo. Mag-peace ka na mayroong pag-asa. Tandaan po natin, dapat mong malaman, hardship is a part of Christian life. Pati po yan. Okay? Pero makakapag-peace ka because yan ay pansamantala. Ang makaligtas sa kanila. So, ayun sa kuya. Nililigtas sa kuya. Ano ba? Keep an eternal perspective. Mantilig ka sa Panginoon. Kaya nga sabi ko ng Colossians 3 verse 2, set your minds on things above. Instead na madala ka ng problemang yan o yung pansamantalang struggle mo sa buhay, mag-focus ka about the eternal reality, di ba? Yan naman talaga ang buhay ng Kristo. Lagi nakapokus po tayo regardless sa mga bagay is eternal. Ano natin may pamunguan sa liwanag, encourage one another. Mga kapatid, hindi lamang ikaw, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. May mga kapatiran po tayo to be encouraged. Dapat po natin encourage din po sa kanila. Kahit sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 25, encourage one another and all the more as you see the day approaching. Magpalakasan po tayo. Ibig lang sabihin, remind every believer. Palalahanan mo ang bawat mananampalataya kung sakali man mayroong dinaranas na sakit o suffering sa kanyang buhay, tandaan mo, sabi mo sa kanya. Okay? There's a glory for tomorrow. Merong gagalangan. Para sa ating pagtatapos, the best is yet to come. Kaya si Paul, hindi niya dininay ang suffering. Hindi niya pinalikuran. Hindi tinanggap, i-acknowledge it. Binigyan pa tayo ng mataas na pagtingin. Tinas niya ang ating pananaw to see the greater one. Hindi kanya iiwan po ito. Binigyan po tayo ng pag-asa to lift our eyes to see something far greater. Yun yung gusto ni Paul. Tatanong mo si Paul, sabihin ko sa iyo, yes, life is hard. Diba? Dahil siya yung mismo, siya tanongin mo, siya yung nakaranas ng mga bagay ng extreme. Sa iyo, sa atin, wala yan. Wala pa sa kalimugin ng mga naranasan mo po. Kaya kung tanongin mo si Paul, sasabi niya, yes, life is hard. No? Buhay talagang mahirap. Pero, sabi ni Paul, there is glory ahead. Diba? Merong naghihintay na kalawala yan. Yan ay talagang pakinabang. So, we need to action to act. No? So, mga kapatid, there's a call to action sa bawat isa po sa atin. Tandaan po natin, kung ikaw ay mayroong tinitis ngayon, there is anyone na mayroong tinitis, mayroong yan. Okay? Hindi mo lang sinasabi. Okay? Sabi. There's call to action. If you are suffering, take heart. No? Hindi iyan ang katapusan ng iyong storya sa buhay. Okay? Kung ikaw naman ay napawalay sa pananaw ng pang-eternal, pang-eternity, release ka. Ayaw mong isipin. Nadala ka ng mga temporal perspective.
Okay? Kung yan ay naligaw ka, again, fix your eyes. Bumalik ka, just to fix your eyes for the glory to come. Balik ka ulit. Balik ka ulit yun. There is glory to come. Kaya kung meron ka man kilala, o sino na kaibigan mo somewhere, ay merong mga struggle, remind them, just a simple reminder. Wala pa lang the best is here. Merong mas maganda na gagawin. Paano natin i-apply ito mga embrace suffering with a heavenly perspective. Parang hindi ka mabigyan. Hindi ka ihiyak. Akin mo ang pagtitiis na merong makalangit na pananaw. Kaya kapag dumarating man ito, sakali man wala ka at mayroong dumarating, palalanan mo yung sarili. Okay? Just remind yourself that this is suffering is just temporary. Ito yung kasi para makatawid ka. But glory is eternal. Instead of asking, magreklamo ka, bakit nangyayari ito? At tinatanong mo, tanongin mo ang Diyos. Tanongin mo ang Diyos, Lord. Paano ito? Ano ang pakinabang ko dito? To prepare me for a future video. Instead na mag-ipagkan niya, ano ang mangyayari? Talagang for the preparation for eternal video. That's God. That's God. Ano ba? Stay faithful in your walk with Christ. Manatili ka. Ikaw ay Kristiyano. Manatili ka sa iyong manatili ka. Don't suffering discourage you. Sa iyong kabayaan, madiskulay ka. O, ito yung maraming nangyari dito. Nagbaback out ng mga Kristiyano. Once meron pagtiis sa some ay nagbaback out. They fall away from God. Okay? So anong gagawin mo? Para hindi ka mag-back out. Right? Kasi karamihan nagbaback out eh. Diba? Nakakita na kayo, nakakita na ba ng mga Kristiyano na back out? Marami. Pero ito gagawin. Okay? Once ito ay nangyari, use it as a reason. Gamitin mo ito bilang rason para mas lalo ka pang pumasok sa mas malalim na panalangin. Gamitin mo itong mga kadahilanan kung ito para lalo ka pang lumuhod sa panalangin. Gamitin mo ang kadahilanan ito para buklatin mo yung Biblia mo. Tignan mo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Baka gusto kang kausapin ng Diyos. Gamitin mo ang mga kadahilanan ito para lalo kang pang sumamba sa Diyos. Para lalo pa siyang taas sa panin ang iyong Diyos. Encourage others with the hope of glory. Tandaan mo mga kapatid. Tandaan mo natin mga maraming mga tao na nakapalibot sa atin, na nagtitis, nasasaktan, na naghihirap
mahirap. Without hope. No? Maraming po tayo na-encounter. Mga kabigatan na walang pag-asa. Okay? Pero bilang mananampalataya, ay pwede mo po silang palalahanan. Sabihin mo sa kanila, you remind them the pain of today is nothing compared to the joy of eternity. Trust in Christ for eternal glory. Tandaan po natin, the promise of future glory is only for those who are in Christ. Ang pangakong ito ay para lang sa mga tao na kay Kristo. Ngayon, kung ang suffering dito sa sanlibutan ay totoo, how much more those suffering away Christ. Ito nga yung maliit lang. Relax lang. Pag wala ka kay Kristo, how much more terrified about the eternal suffering apart from Christ, apart from God. Mas matindi po yun. Pero tandaan mo, through Jesus, merong pag-asa. Okay? Sa Kanya, may pag-asa. Merong kapatawaran ng kasalanan. Merong kaligtasan. Kung yan ay ipinalalim mo si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon namatay sa krus. Namatay sa krus para sa kasalanan. And there is assurance of eternal life. Yung sabi po ng John chapter 11 verse 35, sinasabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he dies, yet shall. Kaya kung hindi mo pa pinagkakatiwalaan si Kristo, if you have never fully trusted Christ, come, lumapit ka sa Kanya. Come to Him today. Repent. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at ilagot mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Okay? Na alam mo ang pagtitiis at paghihirap sa mundong ito is nothing compared to the eternal joy it offers to you. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, may pag-asa. Pero ayaw mo, sinasabi ko, yung suffering dito sa sanlibutan ito, mas higit na totoo yung mangyayari. Okay? Without Christ. Now, if you are already in Christ, kung ikaw ay nakay Kristo, ibahagi mo ang pag-asa sa mga tao na kailangan na mapakinggan na sa atin ang pag-asa. Kaya dapat mo natin ibahagi ang bagay tayo. Maraming salamat po Diyos sa kapahalagan sa amin. Bigay po ito sa amin ng malaking pag-asa saan para sa mga bagay na naranasan po namin sa buhay na ito ay wala po sa kalimutan ng mga bagay na naging at sa mga wala pa kay Kristo, ito na yung pagkakataon na pakinggan mo ang minsay na nagbibigay buhay sa iyo.
pag hindi mo binibigyan ng halaga, mapapahamak ka. Mapapahamak ang iyong Panginoon. Yan ang mangyayari pag wala kang It's the time para kilalanin mo si Kristo sa bilang nakatawid sa krus. O Diyos, maraming salamat. Bilang mga mananampalataya, bilang mga responsibilidad din patuloy palinig sa mga taong lang. Maraming salamat po Diyos. Maraming po hindi worship sa pag-relax.